Puntong ito, magbibigay tayo ng pananaw hinggil dito sa naganap na paglulunsad ng RAGE o ito yung panibagong koalisyon ng Reform Against Corruption and for Good Government and Accountability, RAGE Coalition, na pinamunuan po ni Davao City Mayor Baste Duterte, ang anak ni Pangulong Duterte. And ito po ay ginanap sa makasaysayang Club Filipino at iba't ibang organisasyon at mga sektor ang dumalo. At ang layunin nito ayon doon sa ating nakuhang impormasyon ay ang pagbubuo ng malawak na alyansa at pagkakaisa ng iba't ibang mga organisasyon na naglalayong papanagutin po ang gobyernong Marcos Romualdez sa nangyayaring katiwalian at malaganap na korupsyon sa gobyerno. So this is the first time na openly ay nanawagan si Mayor Baste Duterte ng pagbubuo ng malawak na alyansa. Ang target nito ay ang administrasyon mismo ni Marcos Jr. at nila Romualdez. And kabahagi po doon ang iba't ibang mga personalidad. Kagaya po ni Congressman Mike Defensor, nila Attorney Jamie Bundok at marami pang mga personalidad na mga dati na pong identified as part ng Duterte movement. At karamihan doon mga kaalyado at kasuporta. Tagapagsuporta ni Pangulong Duterte at nila Vice President Sara Duterte. Mainam na rin po at patuloy na nagkakaroon ng ganito mga pagtitipon upang hamigin at abutin ang iba't ibang mga sektor na pagkaisahin sila at magkaroon ng malakas na boses ang mga mamamayan in an organized manner. Mas organisado, mas malakas, mas malawak, mas mainam upang ipaabot po sa gobyernong Marcos ang panawagan na hindi lamang ang pagpapatigil sa sistematikong korupsyon, malaganap na pandarambong at katiwalian na nagaganap sa gobyerno niya, kung hindi pati ang panawagan ng pananagutan. Siyempre, hindi maiiwasan po na ito ay bahagi na rin ng political movement. Malapit-lapit na po ang elections sa 2028, no? Pagkatapos po nitong taon 2026, pagpasok ng taong 2027, yan po ay election preparatory year na. Naghahanda na ang lahat para sa magkakaroon ng national and local elections. At kasama dyan ang presidential elections. At hanggang sa kasalukuyan naman po, hindi naman maitatanggi ng mga impormasyon at datos na front runner, nangunguna po si Vice President Sara Duterte sa anumang survey. Halos kalahati ng mga mamamayang Pilipino consistently ang preference pa rin po na magiging susunod na Pangulo ay si Vice President Sara Duterte. Marami na nga nagsasabi na baka mapapaaga daw ang pagkakaloklok bilang Pangulo ni Sara Duterte. Well, aabangan po natin yan. Depende sa kalagayan kung magre-resign si Marcos Jr. Wala namang indicator na magre-resign siya, pero mayroong mga indicator na mayroong kinakaharap na problema sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Pero hindi ito inaamin Hindi din ito inilalantad sa mga mamamayan. There is no transparent and open declaration on the health situation or health condition of the president. So, ang banggit, pinakahuli, the other day, ay nasa New York, nasa Estados Unidos. Mukhang nagpa-party-party na doon ang Presidente Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa na si Lisa Araneta at iba pang entourage, no, na nasa New York. So, wala tayong update ano po ang kanilang kalagayan at ano ang ihahayag nila patungkol sa kalusugang pangkalagayan o sa health status ni Marcos Jr. Pero nonetheless, nasa konstitusyon naman po yan na kung mayroong karamdamang malubha sa kaliman ang presidente ng Pilipinas, according to the Constitution, dapat po ay ilahad ito ng tapat at totoo at lantad sa publiko sapagkat hindi pwede na hindi
constitutional successor ang papalit bilang Pangulo sakaling magkaroon ng malubhang karamdaman or incapacity ang presidente. So therefore, it is evident enough na ang pagbubuo na ito ng pagtitipon-tipon ng Rage Coalition na ito ay bahagi na rin ng political movement nila, hindi lamang to criticize or put pressure on the administration ni Marcos, kundi pagpapakita na naglulunsad na ng kanilang mga iba't ibang organisasyon, alyansa, upang mabuo ang Duterte political movement. In preparation, of course, hindi naman natin may tatanggi yan, bahagi na yan sa paghahanda ng possibility doon sa presidential election sa 2028. Bakit? Tatakbo ba si Basti Duterte? Yun ang tanong ng mga nag-o-observe. Well, hindi natin alam kung anong dynamics nila. Hindi naman po tayo bahagi ng kanilang makinarya at organisasyon. Tayo po ay political commentator, political observer. So nakikita po natin, baka naghahanda sila, ang mga Duterte political camp, na sakaling magigipit at maiipit at bumaliktad ang ihip ng hangin sa Senado at makukuha ang 16 votes to convict Sara Duterte, mayroon pang Pasde Duterte na nakalinya. Mukhang yun po ang political projections. Well, wala namang masama tungkol dyan. Bagamat ako ay naniniwala personally na mahirap kunin ang 16 votes of the senators para ipakonvict si Sara Duterte, lalo pa na may paparating na elections at marami dyan mga re-electionist, hindi natin pwedeng sabihin na hindi possibility. With the enormous resources na mayroon po sila Marcos at sila Romualdez, hindi imposible na makapagbigay ito ng mga maniobra sa loob ng Senado na pwedeng umabot sa mga bargaining operations at ano pa mang mga negosasyon na alam natin it will involve resources, pera, na pwedeng magkaroon ng panibagong alignment doon sa mga gustong magpa-convict at hindi or ayaw magpa-convict kay Sara Duterte. Sakali mang mabuo ang impeachment court o ang trial ay mag-proceed sa Senado. Sa House of Representatives po, kahit ano pa ang gimmick na gagawin dyan, nila Tambaloslos, nila Budget D, yung mga tauhan at mga sindikato na kagrupo ni Marcos, given na po yan na mayroon silang numero dyan. They only need 1/3 eh. At ang 1/3 ng 320 ay 107 signatories endorsed in the plenary. Pwede na nilang i-transmit yan anytime. Pero gusto pa nilang magkaroon ng kangaroo court trial bago nila i-transmit para mapapahiya at kanilang atakihin through political demolition operations at black propaganda si Sara Duterte. Well, wala naman pong epekto yan kasi ang naniniwala na lang dyan sa kanila, yung kagrupo din nila, yung mga anti-Duterte. Pero yung pro-Duterte at yung naaabot ng political influence ng mga Duterte, mananatili po na sila ay buo ang kanilang pagsuporta dito sa kay Vice President Sara Duterte. So, hindi naman po nila mapapakonvict o mapapatanggal si Sara Duterte kung hanggang dyan lang yan sa House of Representatives. The articles of impeachment must be approved and endorsed at the plenary at ito ay dapat mayroong signatories na 107 at or more, hindi bababa. At alam natin mayroon silang bilang. Si Martin Tambaloslos, mga 102 ang kanilang mga kongresista na hawak nila sa kanilang grupo na lakas na party. Ang iba pang mga kagrupo nila, mga kababayan, na mga kaalyado na kongresista, pwedeng umabot din sa mahigit 107. But why are they still holding on doon sa kangaroo trial nila, kangaroo court trial? Para lamang ito sa propaganda of dirty propaganda operations. Kaya sa tingin ko, itong rage
coalition na binuo nila Mayor Basti Duterte, paghahanda ito. Ito ay isang fallback measure sa politika, isa itong buffer mechanism, panangga, na sakaling maipit at hindi nila malulusutan ang panggigipit dahil sa napakalaki, napakalawak na mga resources na mayroon po sila Marcos at Romualdez, at kontrolado niya pa rin ang gobyerno hanggat nandyan sila Marcos at Tambaloslos. Mayroon pong fallback na si Basti Duterte can also run and a candidate to become president. Well, anyway, ang malakas na factor naman kasi sa pagsusuporta either kay Sara Duterte o sa kay Basti Duterte ay ang pagiging Rodrigo Duterte na mga anak sila. At mayroon naman po silang naipakita na kakayanan na mamuno. Kaya sa akin, welcome development ang paglulunsad nitong RAGE o Reform Against Corruption and for Good Governance and Accountability. Okay lang yun. The more, the merrier. Mayroong kampilan group, yung katipunan ng mga mamamayang Pilipino para sa pagbabago ng ating bayan. Yan naman po ay sa grupo nila dating Congressman Jing Paras at mga kagrupo nila, sumasama din po ako dyan. Mayroon namang United People's Initiative. Mayroon din pong National People's Transition Council. Maraming initiatives at walang mali doon. Hanggat ang direksyon naman po ay papanagutin ang gobyerno nila Marcos at Romualdez sa mga nangyaring malalakihang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong at magkakaroon ng reforma at pagbabago sa pamamahala at magiging maayos at matino ang gobyerno, walang problema kung maraming alyansa, maraming grupo, marami po ang nagkakaroon ng pagbibigay ng mga pananaw at panawagan upang mas marami ang makapag-participate. The problem of the Duterte-based alliance is kung paano abutin ang mas malawak na sektor at mga tagapagsuporta at mga mayroong mga paninindigan na hindi nakalinya doon sa kampo ng mga Duterte, pero handa rin pong tumugon upang tumulong na baguhin at reformahin ang gobyerno, but they do not identify their groups or their organizations at ang kanilang mga personalidad hindi nakalinya direkta sa Duterte political base. So kailangang abutin po yan ng Duterte political camp. And we hope na yun ang gagawin ni Mayor Basti Duterte at nila Inday Sara Duterte, yung totoong oposisyon. Kasi po ang mga CPP, NPA, NDF, urban-based organizations, nakaalyansa po yan kay Marcos at kay Romualdez, tactically. Pero may ibang bahagi sa kanila na naglalaro na kunwari anti-Marcos. Part of the game para polituhin ang taong bayan. Ang dilaw at mga pink, dito yan sa kasama ang simbahan katolika, nakaalyansa pa rin kay Marcos kasi nakikinabang sila. Ganon din po ang grupo nitong Akbayan, mga hilaw na komunista. So therefore, napakalaki ng pangangailangan na ang koalisyon o alyansa ay dapat umabot sa mga non-Duterte based na mga organizations na mayroon pong paninindigan na pwedeng tumulong para lumakas ang ating mga pagkilos na mas malawak at mas malaking organisasyon na hindi lamang nakasentro sa mga maka-Duterte ang kanilang paninindigan. And that is a challenge para dito sa binuo na RAGE. Kasi kung sila-sila pa rin po, Duterte group pa rin ang nandyan, Duterte aligned forces pa rin, hindi naman po lumalaki ang alyansa. Kailangan lumalawak ito outside of the spectrum of pro-Duterte alliances and forces.